Yung papunta po namin doon, may nakaabang na agad na net 25, kinukuhanan kami ng video na kami dalawa po. Tapos pagpasok po namin, start pa agad yung hearing. Tapos nagsasalita na po yung kabilang kampo na sinasabi. Talagang kinig na pa ako ng mag-asawa at diniting. Tapos pinatutunan po ni Attorney Trixie na hindi nga po totoo. Tapos sinabi niya po sa akin na willing akong magsalita. Tapos nung yung papasalita na pa ako ni Attorney Trixie. Tapos parang parang hinaharap po ng kabila na ayaw ko pagpasalita eh. Tapos nung sinabi ko po na willing akong magsabi ng totoo, nung po nagsalita po ako, tapos sinasabi ko po na hindi po totoo na kinidnap ako ng mag-asawa o dinikinan kasi ako po yung pusang sumama. Tapos nung tinanong ko ng judge yung magulang ko kung ano daw po talaga yung totoo na sinasabi nga po ng magulang ko na kinidnap ako. Tapos nung sinabi po ni mama dun sa judge na huwag daw po ako matakot na sabihin yung totoo na talagang kinidnap ako. Tapos yun parang si mama po parang na gusto niya si papa yung magsalita, binibigay niya kay papa yung mic, tapos si papa ayaw naman kunin. Tapos nung parang napapansin ko ng judge na ganun nga po yung nangyayari. Tapos sabi ko sa akin judge na pwede mo naman siguro yakapin magulang mo. Tapos yun po kinuha ko po yung mic kay mama. Tapos niyakap ko po siya. Tapos yun nga po sabi sa akin ni mama nung nagyayakapan kami. Wag daw po ako matakot na sabihin yung totoo na talagang kinidnap ako ng mag-asawa. Tapos parang napasigaw pa ako dun kay mama na, ma, hindi nga ako kinidnap. Kasi hindi totoo na kinidnap ako, pinilit na isama ni Kadinti. Dahil ako yung pusang sumama. Tapos yun po na, kung ano-ano po yung convincing na sinasabi sa akin na kasiraan sa mag-asawa na yung pinambili daw nila ng freezer, pinambabayad ng kuryente, galing daw po yung sa buloy, sa mga handog. Tapos, yung sabi po sa akin ng mama na sila ate na pati nga daw po sa ulatan, pinapadaya daw po ni Kaluwel sa ate. Kasi yun po na sabi pa na may tinatatag daw pong puting agila si Kaluwel sa si Ka-Angel, na gusto daw po ni Kaluwel sa ni Ka-Angel na sila yung nangunguna sa pamamahala, kaya binabagsak nila yung si Ka Eduardo. Itong yung ano daw po yung kasira na ginagawa sa nila Ka Luel, kung alam ko daw po. Tapos sabi ko po dun kay ate, alam ko yung nilalabas na nila Ka Luel about sa iglesia, about sa sanggunian, pero hindi yun paninira, kundi puro katotohanan yung sinasabi nila Ka Luel. Kaya nung ano po yung parang kinakonsensya pa ako na tinatanong ako kung nakakasamba pa daw ba ako. Tapos sabi nila kasi sila nakakasamba. Sabi ko, nakakasamba talaga kayo doon sa templo kasi nung nandun kami, nakakasamba rin kami. Nung nakaalis na kami doon, hindi na kasi natatakot kami na pag lumabas kami kung anong may gawin sa amin kasi parang tingin namin na pag lalabas kami parang may nakamasid, parang may nakatingin na mawala ka lang sa paningin ng kasama mo, may mangyayari na yun yung pakiramdam namin. Tapos yung may lumapit po sa amin na lalaki, tapos akala ko po kakampi nung kabila. Yung sinabi po na tinanong ko kung gusto ko daw po mag-request na gusto daw namin na kami lang tatlo ng judge na pwede daw kausapin na namin sila ng judge. Tapos pumayag po kami. Tapos nung andun na po kami sa loob, tapos tinanong po kami ni Kuya Ronald kung gusto daw namin sumama sa magulang namin, kala mama. Ang sagot po namin ng kapatid ko, gustong gusto po. Kaya lang po nung sabi namin na gustong gusto, hindi pa po ngayon kasi natatakot nga po kami kung natatakot kami kung anong mangyayari sa buhay namin. Kung pagka makauwi kami, tapos kami yung kukunin at gagamitin ng kabila laban sa mag-asawa. Kung ayaw namin mangyari na gagamitin kami na hindi naman totoo. Kaya nung ano po, tapos tinanong kung saan ba ako natatakot, kung kanino nangangalan yung buhay ko. Tapos sabi po nung dyan sa amin, kung sa minor ka ba o sa kabila o sa iba. Tapos sabi ko po sa iba. Sabi po ng judge, kanino sa iba? Sabi ko sa sanggunian. Tapos sabi po ng judge, bakit anong meron sa sanggunian at natatakot ka?
Tapos sabi ko, yun nga po na, sabi ko parang bawat kilos mo may nakamasid, bawat lakad mo parang may nakatingin, may nakasunod. Sinabi ko po yung nangyari sa 36 na kung hindi sana nila hinarang yung may sakit, na dapat po sana, hindi po sana yung namatay. Kung hindi po hinarang ng bawa ng sanggunian. Tapos yung tinanong po ako ng judge kung may nangyayari daw kung ganito talaga sa loob ng iglesia. Sinabi po namin ng kapatid ko meron po. Tapos tumatango po yung yung judge sa pagkasabi po namin. Tapos tapos sabi po ng judge sa akin, kung hindi daw ba ako tinatakot ng mag-asawa, na tinatakot ako, baka tinatakot ako na huwag kong sabihin yung ginidnap ako. Hindi po nila ako tinatakot. Sinasabi ko lang po yung totoo. Tapos kung ano po yung totoo na sinasabi ko, yun lang po yung wala po nagdidikta sa akin kung ano yung sasabihin ko. Wala po. Usa ko pong sinasabi kasi alam ko po na totoo. Saka kung totoo po yung kinidnap ako, sasabihin ko po kasi may change na po ako na andun na po ako sa korte. Kung talagang totoo po, andun na po ako, sasabihin ko talaga kung kinidnap ako o hindi. Hindi po talaga kinidnap Yun po yung totoo. Tapos nung na po, nung kapatid ko naman po yung tinanong. Ito. Tinanong po ako ng judge kung kanina daw, kung kumusta naman daw po. Lakasan mo. Tinanong ako ng judge kung kumusta daw po ang kalagayan namin dito sa Calawel. Sabi ko sa kanya, okay naman, malaya naman po kami doon. Pwede kami lumabas. Kaso, natatakot kami sa labas kasi yun nga, may mga banta sa buhay nila. Baka idamay kami. Kaya hindi po kami nakakalabas doon. Lagi lang nakasara yung pinto. At tinanong din kung ano yung kalagayan namin sa pagbabantay ng mga Marines. Sinabi ko naman sa kanila na nandun sila para protektahan yung pamilya ni Calawel at kasama kami. Wala silang ginagawa na pamimwersa sa amin. Dahil sa inilagay sila dyan para bantayan lang kami. Hindi kami nila pinipilit na kung ano yung gagawin namin. At tinanong din kami kung gusto na namin umuwi, magsama-sama na ng pamilya. Sabi ko sa judge na, opo, gustong-gusto po namin umuwi o sumama sa magulang namin kasi matagal na namin hindi sila nakasama. Sabi ko nga sa kanya, pag nasa labas kami, baka yun naman po, baka gamitin din po kami ng kabila. Kaya natatakot kami sa maaaring mangyari dahil sa hindi na namin kontrolado yung sitwasyon. Saka yung sinasabi nila ngayon na dismiss na daw yung kaso, hindi pa nga nilalabas yung mga ebidensya, sinasabi na nilang dismiss na ang kaso. Paano kung nilabas na po yung mga ebidensya at ipinakita na sa korte? Hindi mawawala na naman yung sinasabi nila na na-dismiss na yung kaso. Hindi ho totoo yung dismiss na sapagkat maliwanag po na tinatakpan nga lang nila yung mga problema o pinasisinungalingan lang nila yung mga sinasabi namin. Gusto lang nila na yung sanggunian, takasan na lang nila yung nagawa nila. Kung wala talaga silang ginawa, bakit sila gumagawa ng mga paraan na katulad niyan na pinapakalat nila sa news na dismiss na yung kaso? Hindi pa nga nila nakikita o na lalaman kung sino talaga yung tunay na may gawa noon. At saka sinasabi pa nga nila na wag na daw namin, hayaan na lang daw namin si Calawel na isolve yung problema niya sa iglesia. Wag na kaming sumali sa kanya. Kaya
hindi naman po kami naniwala kaagad dun sa sinasabi nila na hayaan po sila kaluwed sapagkat yun nga po, gagamitin din kami nila para labanan din ang pamilyang kaluwed. Yun po yung ayaw namin mangyari pag nasa labas na kami. Kailan yung next hearing nyo? Ang susunod na hearing namin ay sa November 24. Doon malalaman yung pasya ng judge kung uuwi na kami sa amin o mananatili pa kami dito. So, napakasakit din po na yung pinapapili kami ng magulang namin, kung sila kaluwed, sa si Kadingke, o yung pamilya namin. Siyempre po, gusto namin mapili yung pamilya namin. Pero sa mga nangyayari po ngayon na kung ano-ano yung sinasabi nila about sa kasiraan kala kaluwed, kung wala pa po sa amin na sumama pa sa kanila hanggat hawak pa po sila ng mga sanggunian. Kaya papasyahin po namin na sumama muli kala kaluwed kasi alam po namin na nasa katotohanan po sila at alam din po namin na totoo yung sinasabi namin na pumapanig kami sa tama, hindi puro kasinungalingan yung sinasabi namin at pinapalabas. Hindi po kasi naranasan ko po, nakita ko po kung ano yung ginawa ng mga sanggunian sa pamilya nila Kaluwed. Kaya ako po talaga yung gusto nilang makuha. Kaya kinukuha din nilang pamilya ko, ginagawang panakot sa akin para sumama ako sa kanila. Tapos ano yung magagandang salita na ginagamit nila para pakumbinsin ako. Hindi po talaga sasama sa magulang ko hanggat hawak pa po sila. Tapos kung ano man po yung nangyari na sabi nga po ni Kuya Ronald na dapat tumigil na po sila mama sa ginagawa ng mga kung ano yung sinasabi sa kanila ng mga sanggunian. Kasi sabi nga po ng kapatid ko pala mama, makukulong sila pag hindi nila tinigilan yung pagsusunod-sunod sa mga sinasabi ng mga may hawak sa kanila. Tapos kung ano man po, parang wala pong nasasabi si Papa na pag may tinatanong po sa kanya. Kasi nung sabi ko pa, andun ka nung dumalang ka, doon ka nga nakatulog. Sinabi ko po yun kay Papa. Tapos alam nyo pa, andun ka na pinagpaalam ako ni Kadingke kay Ka-Erd sa kay Carolan. Pero hindi po pumayag si Ka-Erd. Tapos hindi po naibig Papa ko. Kasi alam niya po na totoo. Alam niya po na hindi totoo yun na hindi ako pinayagan ni Kadingke. Kasi narinig nga po niya eh. Sinabi sa kanya ni Kadingke na andun pa si Ka-Erd na hindi nga pa ako pinayagan ni Ka-Erd kasi delikado nga daw po. Saka kaya hindi rin po ako sumama sa Papa ko. Kasi sabi po sa kanya ng Papa ko, tapos kapatid ko, naiuwi nila ako pero may takip yung mukha ko. Tapos itatago nila ako na hindi ako makikita ng ibang tao. Tapos kaya yung pinasya ko na lang, nagsabi kay Papa, kung ganun din naman mangyayari, hindi na po ako sasama sa inyo. Kasi parang sasama nga ako tapos itatago din naman nila ako. Kaya sabi ko nga kay Papa na, dito na lang muna ako kala Kadingke. Kasi parang pakiramdam ko, mas safe ako sa kanila kaysa sumama ako kung ano po nangyari sa akin. Kaya nung sinasabi ko po yung kay Papa, hindi po siya makapagsalita, tinitingnan lang niya ako. Tapos sabi po ni Papa, hayaan na lang daw po namin na sila yung tumapos ng problema na ginawa ni Kaluwed sa paninira daw po sa iglesia. Tapos hindi po kami natinag sa mga sinasabi po nilang mga ano-ano yung paninira, tapos kung ano-ano yung magagandang salita na binibitiwan ng pamilya ko sa akin. Hindi po namin maramdaman na sumama sa kanila. Mas naramdaman namin na parang may maano po sa isip namin na wag muna kayo sasama sa ngayon kasi hindi ito yung tamang panahon. Yun po yung nararamdaman namin. Nagugulat nga rin po kami kung ba't gano'n yung sinasabi sa amin, gano'n yung sinasabi namin sa magulang namin. Kumbaga,
may nagpo-force po sa amin na ito yung sabihin namin, yung pakiramdam namin na kasama namin yung Diyos. Yun po yung na hindi namin maramdaman na yung manghina kami sa mga sasabihin namin, yung mag-isip kami sa sasabihin namin, hindi po. Kasi naramdaman namin na malakas kami na kaya namin protektahan yung kami lang dalawa na masakit lang na isipin na pamilya namin umabot sa ganito na parang anak sa pamilya na ganito, parang nagkakawatak na pinapapili kami ng magulang namin na pag pinili namin sila, hindi namin sila makikita kahit kailan, magpapakalayo sila. Masakit po kasi syempre magulang namin sabihin sa anak na ganun. Kaya mas ginusto pa rin namin na sila yung piliin namin, sila paluin. Kasi alam po namin na tama. Ano yung magagandang, yung sinasabi mong magagandang sinabi sa mga Yung magagandang sinabi po sa akin na uuwi na ako kasi may mga damit daw silang ibibili sa akin, ng mga magaganda, tutulungan daw po ako ng may naghahawak sa kanila, tapos bibilan daw po ako ng wala ako, mga cellphone, mga sapatos, damit. Ito yung sinasabi sa akin ng mga magulang ko, tutulungan daw po ako na nung tumutulong sa kanila ngayon. Hindi po ako natinag sa ganun. Kasi alam ko kung kaya nila sasabihin yun para makumbisi ako na sumama. Tapos pag sumama na po ako sa kanila, yun na po, gagamitin na nila ako laban sa mag-asawa. Kaya hindi pa ako natinag sa yung sasabihin nila na bibilhan pa ako. Hindi pa ako na natitinag talaga sa ganun. Ronald, yung anak mo, nakita mo ba doon? Opo, nandun po. Anong nangyari? Paano mo nakita yung anak mo? Nung sinabi na po ng judge na pwede na namin lapitan yung pamilya namin, nilapit po sa akin yung anak ko, si Angel. Sinabi niya ng nanay ni Melissa sa akin na, hindi ka ba naawa sa anak mo? Gusto ba ninyo ng ganitong sitwasyon? Sinabi ko nga sa kanya, parang hindi na po ako nagsalita sa kanya, niyakap ko na lang po yung anak ko. Naawa po ako kasi ang alam ko dahil doon sa narinig ko at sinabi ng kaibigan namin na yung anak ko gagamitin din nila para makumbinsi kami na umalis na dito. Kaya niyakap ko na lang po siya at ramdaman ko talaga yung halo-halo na po yung pakiramdam ko doon. Parang takot na hindi mo maintindihan kasi pamilya sa pamilya na po yung naglalabanan. Kaya parang nabigyan din po ng lakas ng loob nang makita ko doon si Atty. Trixie na nilalabanan niya talaga, na binibigyan niya kami ng lakas na kaya namin yon. Dahil sabi nga sa akin ni Atty. Trixie, kung wala talaga silang ginagawang mali, bakit sila nang dadamay? Kaya yun, isa yun sa mga salita ni Atty. Na nagbigay sa akin ng lakas na kung talaga, kasi sinabi ko sa kanya na, sabi ko dun sa judge sa iglesia po, talagang mula pagkabata hanggang sa pagtanda, tinuturoan ng mga salita, puro katotohanan. Kaya hindi kailanman na ang isang iglesia ay agad-agad naniniwala sa ganito kung wala silang basihan. Ganun po yung naiintindihan ko dun sa sinasabi sa akin ni Atty. Trixie. Kaya sana naman po dun sa mga tao na nagpapagamit at ginagamit sila, sana tingnan nyo muna yung mga, intindihin nyo muna yung mga sinasabi nila. Baka sinusuhulan na pala kayo o ano-ano na yung mga binibigay sa inyo para sumunod at sabihin ng ganito. Porket ba sinabi na tiwalag na sa iglesia, kalaban na ninyo? Inalam ba ninyo kung bakit? Inalam ba ninyo kung ano yung kasalanan? Di ba
sa iglesia, maraming proseso kapag tinitiwalag. Ngayon, makita ka lang, tumulong ka lang, matitiwalag ka na. Kaya sana ho sa mga tao na nakukumbinsi na sa pamamahala daw tayo pumanig, hindi sa mga tiwalag, tingnan po natin kung ano talaga yung tunay at totoong nangyari. At saka tayo magpasya at sabihin kung yung mga sinasabi ng mga tiwalag ay puro kasinungalingan. Abigail, ano yung mga sinasabi nilang paninira kapag kay Kajinki? Yung sinasabi po nila paninira laban kay Kaluel sa kay Kajinki. Yung sabi po nila na yung binili daw nila Kaluel na freezer, mga pambayad nila sa kuryente. Yun daw po yung kuha sa sa abuloy, sa mga handugan. Natawa po ako nung sinabi po sa akin ng kapatid ko yun. Kasi yung binili po yung freezer, andun po ako nung nag-withdraw sila ng pera sa account nila. Tapos, kung ano yung may bill daw po ng ilaw, tapos yung pinambayad ni Kaluel, yun daw po yung yun daw po yung ginagamit na pangbayad. Tapos kung ano pa yung paninira na sinasabi, may tinatag na puting agila si Kaluel sa si Ka-Angel, na gusto daw nila Kaluel sa ni Ka-Angel na maibagsak yung pamamahala, at gusto nila na si Kaluel daw yung umangat, siya daw po yung manguna sa kataas-taasan. Tapos sabi ko nga po sa kapatid ko, ayaw na nga pong bumalik sa pagkamanggagawa, sa pagkaministro si Kaluel dahil sa mga nangyayari. Tapos sabi ko sa akin ni ate, ni papa, na huwag daw po ako maniwala kasi tiwalag na nga po sila. Tapos sabi ko, hindi ka naman basta-basta na sasabihin na hindi ako maniniwala sa ganun na tiwalag na sila. Kasi tiniwalag po sila dahil sa alam po nila yung tama eh. Saka tinatakot ako na wag ko yung sabihin yung yung alam ko. Kaya ilalabas ko rin po yung katotohanan na alam ko at nakita ko at naranasan ko po. Yung nakita mo yung mga kapatid mo, pamilya mo, ano ba, sila pa rin ba? Meron ka ba napansin na pagbabago sa kanila, sa kaanyuan nila? Marami pong pagbabago na nakita namin ni Kuya Ronald. Lahat po sila, kumbaga, binilhan po sila ng mga damit, sapatos, pinakita pa sa amin yung mga bago nilang cellphone. Tapos may make-up pa po yung kapatid ko na pinakita sa amin ni Kuya Ronald na sobrang mahal daw. Tapos sabi po ng kapatid ko, sumama daw po ako sa kanila. Tapos bibilhan din daw po ako ng ganun. Hindi pa ako sasama sa, kumbaga, pag sumama pa ako, susuhulan pa ako ng ganun. Tapos hindi na ako magsasalita ng laban sa mag-asawang yun. Ayaw ko pong mangyari yun. Talagang ilalabas ko po yung alam ko at nakita ko. Yung mga kapatid mo, lalo na si Rosel, alam ba niya yung nangyari doon sa pagdukot sa inyo? Nandun ba siya? Nung sumama po yung kapatid ko sa papunta ng distrito, kasama po namin nun. Andun nga rin po si Alexis eh. Andun si ate, si Alexis, saka yung mag-asawa si Karandy, saka si Ka-Elsie. Tapos kita po nila kung talagang pinipilit ako ni Kajinki na sumama o hindi. Kasi andun po sila na sabi nga po sa akin ni Kajinki, no, time po nung gumagawa kami ng salaysay, pinapagawa po kami ni Owan kung bakit daw namin sinasamahan at tinutulungan yung tao na kriminal daw nga po. Tapos kumbaga dun po parang nag-iisip-isip na sila ate, sila Alexis, but parang hindi sila makapaniwala, parang ganun po na hindi kami makapaniwala na criminal agad yung sinabi po sa amin ni Owan. Tapos nung lumapit po sa akin si Kajinki, tapos karga niya po si Yuri. Tapos sabi sa akin, Abi, sasama ka ba talaga? Huwag ka na lang kaya sumama kasi baka magalit nga po ng magulang ko. Tapos sabi ko po kay Kajinki, sasama po ako Kajinki kahit saan po kayo, sasama po ako. Tapos yun po, sumama po ako. Hindi pa ako sinabi ni Kajinki, Abi, samahan mo naman ako. Hindi pa ako pinilit.
Siya pa nga po yung mismo nagsasabi na umuwi na ako, na wag na ako sumama. Pero sumama pa rin po ako dahil gusto ko po. Sino yung ministrong sumama sa inyo ni Kajinki papuntang Metro Manila? Si ano po, si Otto Israel Gatchalian po, saka yung asawa niya po. Kalimutan ko. Si Rosel ba sumama din? Nung papunta lang po ng Sorsogon, pero pagpunta po dito ng Manila na ilalabas na kami, hindi na po siya pinayagan ni Otto po. Baka naman pinili siya ni Jinky na sumama. Hindi, parang gusto nga po niya sumama eh. Siya po yung gusto, si ate po yung gusto na sumama sa amin. Gustong gusto niya po talaga sumama papunta ng Maynila. Pero sabi ko nga po kay ate, wala na dong kalihim, wala nang tutupad doon. Yun po yung sabi ko kay ate. Tapos nung sabi ni Owa na isa lang daw yung isasama. Tapos yun po, ako yung sumama. Tapos si Alexis gusto rin po sumama nun, pero kasi nung time po nun talagang kaawa-awa po si Kajinki dahil sa ginawa nila. Nung pagkakuha po dun sa Sorsogon sa Butag po. Kaawang-awa po talaga kayo mga kapatid na gustong sumama sa amin. Gusto rin po siyang samahan papunta ng Manila. Tapos yun po, ako lang po yung pinayagan na isama. Yung sabi mo parang gusto nilang isama na kayo pagkatapos ng hearing na yun. May nagsabi sa'yo nun? Opo, sabi nung kasi may pumasok po na dalawang attorney daw po, sabi ni Mama, attorney daw po nila yun. Tapos sabi po nung pagpasok doon sa parang room po namin na pinag-usapan namin ng pamilya, tapos sabi po nun sa akin, gusto kong mayakap si Abigail. Tapos niyakap ako ng dalawang attorney, tapos si Kuya Ron na din po niyakap. Tapos pagkayakap po sa akin, sabay bulong, sabi po ng babae, huwag daw po akong matakot na ilabas yung totoo. Sabihin ko daw po na kinidnap ako ni Calloway, ni Kajinki. Tapos nung sinabi po nun sa akin na pabulong, kumawala pa ako sa pagkakayakap sa kanya. Tapos tinignan ko po siya ng masama. Sa isip-isip ko po, hindi ako natatakot na ilabas yung totoo. Natatakot ako na sabihin na magsisinungaling ako na hindi ako kinidnap na mag-asawa. Hindi yung totoo na hindi ako mapapadala sa sinabi ng attorney na kinidnap ako. Hindi po, hindi ako kinidnap. Tapos sabi po nung attorney po yung nagyakap sa akin na kung gusto ko daw po sumama o papaunahin lang daw po namin sila. Yung mga kasama po namin, papaunahin daw po umalis. Tapos mamaya na lang daw po kami aalis, sasama na daw po ako. Yun po yung sabi sa akin ng babae, yung sabi nga po attorney. Pero kung hindi po ako niyaya ni Kuya Ronald na umalis na, hindi po ako bibitawan ng mama ko. Tapos yung babae na sinasabing attorney. Tapos sumama na po kay Kuya na nagyaya na po siya. Sino doon kasama ng mga abogado na yun na sasama sa inyo? Yung sinasabi po nila, madami daw po silang kasamang pulis na kasibilyan. Andyan daw po sila sa tabi-tabi lang, nakamasid daw po. Tapos kung gusto daw po namin sumama, sabihin lang daw po namin sa kanila. Dahil kukunin daw po nila kami. Yung mga magulang niyo ba nakapagsalita sa korte? Kumbaga po nung nagsalita po ako, tapos tinanong po ng Diyos kung ano daw po yung masasabi ko na sabi ko nga po na hindi ako kinidnap. Parang yun lang po yung nasabi ng magulang ko sa judge po na sabihin ko daw yung totoo na kinidnap ako ni Kajinki. Hindi na po siya nakapagsalita nung sinabi ko po na hindi. Sabi ko kay mama, hindi nga ako kinidnap. Yun lang po, kumbaga sinasali na po niya yung mic kay Papa. Tapos si Papa hindi naman niya po kinukuha yung mic. Tapos yun po, sabi ng judge, gusto mo naman siguro mayakap mama mo. Kaya kinuha ko po yung mic kay mama. Kaya hindi na po nakapagsalita si mama ng gano'n. Nakita mo rin yung mga abogado. Yung nasa korte sila, may napansin ka ba sa kanila? Ay, opo, natatawa nga po ako. Kasi yung attorney po sa kabila, nanginginig po, nakatayo po siya. As in, nanginginig po talaga, lalo na inangat niya yung kamay niya. Mapapansin niyo po talaga yung galaw ng kamay niya. Tapos sa likod niya, pag nakatalikod po kasi sa amin. Tapos napapansin ko po yung pantalon niya na nanginginig po, gumagalaw yung pantalon niya. Kaya natatawa, sabi ko sa isip-isip ko, nanginginig na to.
Tapos nung habang nagsasalita po yung attorney, sabi ko, sinungaling naman po. Sa isip-isip ko po. Kasi puro kasinungalingan naman po talaga yung sinasabi about sa akin, sa pamilya ko, na ano nang ginagawang brainwash. Sinasabi na kaya daw po ako natatakot na sabihin yung totoo, na binibrainwash daw po ako ng mag-asawa. Hindi po totoo na binibrainwash ako ng mag-asawa. Hindi po ako dinidiktahan na kung ano yung sasabihin ko. Dahil kusa ko po, nasa loob ko po yung kung ano yung gusto kong sabihin. Kaya sila po yung binibrainwash ng may hawak sa kanila. Kung ano yung pinapasalita, tapos ito yung sasabihin nyo sa anak ko. Kaya yun po yung nasasabi po ng magulang ko na binibrainwash ako ng mag-asawa. Hindi po totoo yun. Magulang ko po ang binibrainwash nila at kapatid ko. Nung tumanggi na kayo dun sa sinasabi ng pamilya ninyo na sumama na kayo, iwanan nyo na si follower, nung nanindigan na kayo, sinabi nyo hindi kayo sasama, ano ang reaksyon ng pamilya ninyo? Yung baga po nung sinabi po namin ni Kuya Ronald na sasama kami sa inyo pero hindi pa ngayon. Kumaga po parang nagalit po sila na yun po yung namin sa mukha nila kasi mas pinipili pa rin po namin sila Calloway. Mas pinipili pa raw doon namin yung tiwalag na, yung hindi na nakakasama. Parang nagagalit pa rin po sila sa amin. Kasi kumbaga iniisip po nila na hindi po sila mahalaga sa amin. Sobrang napakahalaga po nila sa amin kasi magulang po namin sila, kapatid po namin sila. Kaya mas sasama kami sa kanila pag natapos na po ito, pag nalabas na yung katotohanan. Mapapatunayan din namin sa magulang namin na totoo, hindi kami nagsisinungaling. Malalaman din ng magulang ko at mararamdaman din nila kung kaya namin napili na sumama ka na Calloway. Tsaka nung time na yun, nung magpapaalam na kami, marami ang pumipigil. Doon lang daw kami hanggang abutan daw kami ng gabi doon. Basta wag lang kaming aalis. Mas marami daw sila. Kinausap ko po yung mga magulang ko. Attorney po yung sinabihan ko na wag na po silang gagawa ng iskandalo o anumang gulo. Baka mayroong masaktan. Siyempre, pamilya na tayo nandito. Baka magkasakitan. Buti po may isang lalaki doon na lumapit. Yun po yung nagpapirma sa amin. Tapos sinabi niya, nagsalita din doon sa amin, na sinabi niya sa mga tao nandun na antayin lang natin yung desisyon ng korte, ng judge. Kasi sa ngayon, hindi pa daw kami pwedeng pilitin na isama o kunin nila. At doon, nakumbinsi naman po sila doon. Kaya lumabas po kami na wala namang gulo. Kinukunan lang po kami ng media ng video. Baka palabas. Marami bang media doon? Ang nakita po namin doon, isa lang.